Paano kung sabihin ko sa inyo na ang buong kasaysayan ng sangkatauhan ay isa palang malaking pagliliti sa korte? Ngayon, pag-uusapan natin ang isang theological na argumento na nagsasabing ganoon nga, isang kosmikong paglilitis, kung saan ang nakataya ay ang malayang kalooban, ang batas at ang mismong kapalaran ng buong universo. At lahat yan umiikot sa isang napakalaking tanong. Ano ba talaga ang pinaka-purpose, ang pinakalayunin ng pagkakaroon natin ng malayang kalooban? Ang sagot daw dito ang pundasyon ng buong kosmikong drama na sisilipin natin. Okay, simulan natin sa unang bahagi, ang mga batas ng paglikha. Dito nakasalalay ang mismong pundasyon ng kaayusan sa lahat ng bagay. So ayon sa pananaw na ito, ang mga utos ng Diyos ay hindi lang basta mga rules ha, ang mga ito raw ay pagpapahayag ng kanyang pag-ibig. Kumbaga, ito yung blueprint, yung plano na idisenyo para sa kaligayahan at proteksyon ng lahat ng kanyang nilikha. Dito, makikita natin yung malaking pagkakaiba, no? Sa isang banda, kapag may sunusunod na utos, may kaayusan at kaligayahan. Pero sa kabilang banda, kapag wala, ang resulta ay purong kaguluhan at pagdurusa. So yung mensahe, malinaw. Ang batas ay hindi para higpitan tayo, kundi isang gawa ng pagmamahal. Ngayon, dito na pumapasok ang ikalawang bahagi, ang akusasyon ni Satanas. Dito na magsisimula yung pinakakonflikto, yung hamon na susubok sa mismong karakter ng Diyos at ng kanyang paglikha. At ano yung pangunahing akusasyon niya? Napakasimple pero napakabigat. Ang mga utos ng Diyos ay imposibleng sundin. Isang pahayag na kung iisipin mo ay inilalagay ang Diyos mismo sa isang paglilitis. Isipin nyo yung domino effect nito. Grabe! Una, kung imposible pala yung utos, edi lumalabas na sinungaling ang Diyos. Pangalawa, kung pinaparusahan niya ang isang bagay na imposible namang gawin, para na rin siyang mamamatay tao. At pangatlo, yung pinakapundasyon ng kanyang pag-ibig at katarungan, guguhula at kasinungalingan na lang. Sobrang bigat ng paratang. So, anong naging epekto nito sa langit? Ayon, nagdulot ito ng pagdududa sa mga anghel. Kasi yun talaga ang goal ni Satanas mapawalang bisa ang batas. Dahil alam niya, kapag nangyari yun, kaguluhan ng maghahari. At sa gitna ng kaguluhan, doon niya pwedeng subukang agawin ng kontrol. Yan ang pusta sa kosmikong paglilitis na ito. So, paano sasagutin ng ganito kabigat na akusasyon? Kailangan ng testigo. At dito na pumapasok ang ikatlong bahagi, ang testimonya. Hindi ng kung sino lang, kundi ng buong sangkatauhan. Tayo yon. Dito pumapasok yung napakahalaga nating papel. Sa pamamagitan daw ng krus, tayo mga tao mismo ang nagiging buhay na ebidensya na ang batas ay kaya palang sundin. Gets nyo? Hindi tayo yung nasasakdal sa kasong to. Tayo pala yung star witness. Paano raw ito nangyayari? Well, may tatlong hakbang daw yan. Una, yung pagpapatawad ng kasalanan dahil sa dugo ni Kristo. Pangalawa, yung kapangyarihan na magmahal na nanggagaling sa banal na espiritu. At pangatlo, dahil sa dalawang yan, nagkakaroon na tayo ng kakayahang sundin ang utos at sa huli, talunin ang kamatayan. Yan yung proseso na nagbibigay bisa sa testimonya natin. At ngayon, dumating na tayo sa kasukdulan ng paglilitis, ang ika-4 na bahagi. Dito na iaharap yung pinakamatibay, yung di matitinag na ebidensya sa korte ng kalangitan. Ang muling pagkakabuhay. Ito na yun. Ito raw yung ultimong patunay na ang mga utos ay totoo at kayang-kayang sundin. Ito yung ebidensyang nagpatahimik sa lahat ng pag-aalinlangan. So ano ba talaga ang pinapatunayan nito? Well, una sa lahat, pinapatunayan nito na kayang talunin ang pag-ibig ang kamatayan. Pangalawa, ipinapakita nito na posible para sa tao na sundin ang mga utos. Pangatlo at pinakamahalaga, ganap nitong winawasak ang akusasyon ni Satanas. At pang-apat, nagbibigay ito ng solidong ebidensya para sa mga anghel na nagdududa noon. Okay, so may hatol na. Tapos na ba ang kwento? Hindi pa. Dito na natin pag-uusapan ang final outcome, ang ikalimang bahagi, ang naperpektong malayang kalooban at kung ano ang ibig sabihin nito para sa buong nilikha. Tingnan natin yung sunod-sunod na pangyayari, no? Dahil sa muling pagkabuhay ng mga testigo, napatunayan na totoo ang batas. Dahil dito, yung mga duda ng mga anghel nawala na. At dahil sa kanilang buong pag-unawa, ang malayang kalooban nila ay naging perpekto.
At sa wakas, dahil naresolba na ang gulo sa langit, ang buong sanglilipata ay naabot na ang katuparan nito. Teka, ano ba tong naperpektong malayang kalooban? Medyo malalim, no? Pero sa simpleng paliwanag, ito raw yung estado kung saan, dahil lubos mo nang naintindihan yung pag-ibig at katarungan ng Diyos, hinding-hindi mo napipiling magrebelde pa. Hindi inalis ang kalayaan mo, bagkus naging perpekto ito dahil sa pag-unawa. Sa madaling salita, sa buong argumentong ito, ang krus ang nagsilbing mekanismo para maging perpekto ang lahat ng nilikha. Kumbaga, yung mga nangyari dito sa lupa, yun pala yung naging susi para makumpleto ang buong sansinukob. Kaya, iiwan ko kayo sa tanong na ito, na siyang kumokonekta sa malaking kosmikong paglilitis na to sa ating mga personal na buhay. Kung ang pag-ibig pala ang nagpeperfekto sa malayang kalooban, ano kaya ang pinapatunayan ng mga desisyon at pagpili mo sa araw-araw?